at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Magandang umaga po sa ating lahat. Talagang maganda itong umaga na to, Asek, dahil may birthday eh. Ayos ba yung audio ko? Oo. Kahit Sabado po nandito tayo dahil wala pong kasawa-sawa. Ayaw manawa ng Dole na bigyan kayo ng tamang impormasyon at tamang gabay sa lahat ng mga issue na meron kayong katanungan, di ba, Asek? Ay, kaya yan, eto, meron tayong programang ganito. At yun pala, kailangan Camille, kailangan nating magmadali. Kasi daming tumatawag sa akin, bakit daw bitin na bitin yung isang oras? Oo, sabi ko na lang, babawasan ko ang ngak-ngak ko. Oo, kaya ako nagkakasakit eh. Again, magandang umaga po, isang maunlad na umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ito ang programang para sa bawat Pilipino. Maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po si Doris Bigornia. Magandang umaga, partner. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Ako naman po si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment, maghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. Ito nga po, pakiayos lang yung tenga ko. Hindi ko marinig. Ito nga po ang Aksyon Dole sa DZMM. Tayo po'y napapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630, FMR regional stations at sa bayang napapanood nationwide lang naman sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime Media. Napapanood din sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at I Want TFC app. Maaari kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga yan mamaya. Ay nako, pag sinabi ni Asek Leng yan, hindi lang yan promise, gagawin niya talaga. Kaya ilatag nyo na yung mga katanungan nyo para mamaya mabilisan tayo para hindi. Sige, Asek. Habang maaga pa, partner, magpadala na sila. Yun na nga eh, di ba? Lalo na maganda ang ating topic ngayon. Yes, lahat tayo eh medyo mainit dito sa usaping ito. Okay. Kaya naman, narito na ang ating mga balit trabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balit Trabaho! Balit Trabaho! Pinarangalan. Ano bang sabi ko? Pinarangalan. Pasensya na po, medyo meron akong ubo at sipon eh. Kaya medyo hindi maganda ang dating ng boses ko ngayon. Ay, naku, dati namang hindi na maganda. Pinarangalan ang mga natatanging Public Employment Service Offices at Job Placement Offices sa National
Peso Congress sa Tagaytay City noong October 15 po yan hanggang 16. Kinilala ng nasabing pagtitipon ang mahalagang kontribusyon ng mga peso at JPO sa pagbibigay ng hanapbuhay, pag-aanalisa ng labor market information at pagpapatupad ng career development support. Layunin din ng pagtitipon na palakasin ang kakayahan ng mga peso at JPO sa pagpapatupad ng trabaho para sa Bayan Plan, Labor and Employment Plan at pagsulong ng peso 5-point agenda. Nilagdaan din sa pagtitipon ang Career Development Support Program Agreement sa pagitan ng DOLE, TESDA at Professional Regulation Commission kasama ang Peso Managers Association of the Philippines at Federation of Career Guidance Advocates Network of the Philippines. Layo ng kasunduan na paigtingin ang pagtutulungan sa paggabay sa mga naghahanap ng trabaho, gayon din sa pagtukoy ng mga kakayahang akma para sa bawat aplikante. Sa usapang sahod, partner, ito na po. Tinatayang mahigit 1 milyong manggagawa ang makikinabang sa inaprubahang aumento sa sahod sa Central Luzon at Sorsogon. Ayon sa nilabas na wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB, tataas ng 50 pesos ang minimum wage para sa sektor ng agriculture, non-agriculture, retail at service sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa probinsya naman ng Aurora, aabot ng 60 pesos hanggang 80 pesos ang dagdag sahod depende sa sektor ng paggawa. Samantala, nasa 30 hanggang 33 pesos ang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Sorsogon. Sakop din ng pagtaas ng sahod ang mga kasambahay sa nasabing mga rehiyon kung saan madadagdagan ng 500 hanggang 1,500 pesos ang kanilang monthly wage rates. Ang nasabing mga wage hike ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. nang agarang reviewin ang mga umiiral na minimum wage sa loob ng 60 araw bago ang anibersaryo ng kani-kanilang mga latest wage order. Nagsagawa naman ang DOLE ng isang research conference kamakailan upang talakayin ang iba't ibang mga strategiya upang isulong ang disente at maayos na trabaho para sa mga Pilipino sa pangunguna ng Institute for Labor Studies o ILS. Tinipon ng nasabing komperensya ang mga researchers, policymakers at social partners ng DOLE upang talakayin ang mga issue sa paggawa na inaasahang tutulong ng mas gawing epektibo ang mga patakaran sa labor sector. Kabilang sa prinisinta sa conference ang pag-aaral hinggil sa occupational safety, labor standards compliance, gender and development at child care facilities. Sinabi po ni Labor Assistant Secretary Leonard Serrano na mahalaga ang kolaborasyon sa pagsasagawa ng labor and employment research upang masiguro na ang mga polisiya at programa ng pamahalaan ay ay inklusibo, napapanahon at nakabatay sa ebidensya. Binigyan din ni ASEC Serrano ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng AI tools upang mapanatili ang integridad ng mga research findings ng kagawaran. Naglaan ng Department of Labor and Employment ng 28 milyong piso na tulong para sa mga manggagawang naapektuhan ng dalawang malakas na lindol sa Davao Region. Mahigit 5,400 manggagawa ang inaasahang makikinabang sa Emergency Employment Assistance sa ilalim ng TUPAD program ng Kagawaran. Kabilang dito ang mga apektadong residente mula sa Davao Oriental, Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala mula sa bayan ng Manay na matinding naapektuhan ng tinatawag na doublet earthquake. Kamakailan lamang sa rehiyon naman ng Caraga, 275 manggagawa ang na-deploy ng DOLE upang agarang tumulong sa clearing operations sa Butuan City at mga karatig na lugar. ASEC, ang dami palang tinutulungan
pagka may kalamidad na ganyan, akala namin yung mga yung usual DPWH, ano pa ba yung mga andyan dyan, DSWD, pero ang DOLE hindi masyado bida-bida. Hindi masyado natin naririnig. Ang dami rin palang ginagawa. Pero kanina, gusto kong yung binasa kong item, ano ibig sabihin ng peso at JP something? Ano yung Peso Congress Public Employment Service Office? Ayun. Yan. Partner sila ang mga tumutulong sa pag-facilitate ng employment services ng ating gobyerno. Sila po ang ating partner para makapagbigay ng mga serbisyo sa mga kani-kanilang mga rehiyon. Meron po kasi ang mga peso po hindi lang po sa city, municipalities. At sila po ang nagbe-bridge sa mga tao sa kani-kanilang areas para makakuha ng mga vacancies o trabaho. Ay, very good. Okay, tama na, hindi ko alam naman. Peso, pag sinabing peso, money. Oo, sahod, sweldo. Hindi po yan yung pera. So, hindi pala yun. So, pero, yan ang pag-uusapan natin. Money. Kasi yan po talagang mahirap, mahirap talakayin, pero dapat talakayin. Tama, partner. Para lahat tayo ay hindi naman talungko at the end of the day na bakit ganyan? Trabaho ako ng trabaho, ito pa rin ang sweldo ko. Hindi namin alam na may ang dami palang proseso niyan. Tama, sino ba naman ang hindi makakagusto ng malaking sahod? Oo nga. Kaya lahat tayo nagtatrabaho, di ba? Tama, oo. Pero siyempre yung balancing approach siguro, partner. Correct. Dahil marami hong factors na nako-consider dyan sa pagkaroon ng wage order, tinatawag natin na wage orders, o sahod para sa ating mga manggagawa. Okay. At ayan naman po ang ating pag-uusapan. Kasama po ang ating, sino bang ating mga makakapanayam? Yun nga po Huwag po kayong bibitiw mga kaserbisyo. Magbabalik ang aksyon DOLE sa DZMM. Usapang sweldo po ito. Asan yung pangalan ng guest natin? Meron po tayong guest ngayon dito sa studio at siya ang makakasagot sa lahat ng katanungan ninyo tungkol sa sahod. Kaya kung may tanong sila, partner, tungkol sa mag-send na po sila ng kanilang mga mensahe sa ating Oo, agahan ninyo kasi Viber, correct. Ang narito po sa ating studio ASEC, IC. Ayan. Sige po. Si Deputy Executive Director Pia Charmaine De Jesus ng National Wages and Productivity Commission. Wages and productivity, alalahanin ninyo Ibig sabihin, may sahod pag may gawa. Diba? Huwag tayong pakaang-kaang dyan na mag-expect ka na bakit ako ganitong sinasahod ko lang, pero hindi nga. Kaya dapat malaman natin kay Deputy Executive Director Pia Charmaine De Jesus. She woke up like that. Kaya wag po kayong matatakot. Kasi napakaganda niya. Kaya naman napakalambing pa ng boses. Hindi yung kagaya ko na bungangera. So, approachable siya, in other words. O sige, magbe-break lang tayo saglit, pero pagbabalik namin, interviewhan na tayo, at kung meron kayong mga questions kay ASECMAN o kay Ma'am Pia, dalian ninyo. Inutusan. Wait lang! Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon DOLE sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila
na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radyo patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin. Mahalaga para sa akin yung menopausal stage right now na ma-share sa ibang mga kababaihan kasi matindi yung naging symptoms ko, yung pinagdaanan ko. So part na rin nung naging advocacy ko is to tell the truth to a lot of women dahil marami sa ating mga kababaihan, hindi nila talaga alam kung ano yung nangyayari pag sila ay nasa menopause stage. So lagi ko pong sinasabi na pag-usapan natin ito kasi bakit lahat ng babae takot pag-usapan ang tungkol sa menopause. Nung nagkaroon tayo ng menstrual period, na-explain ito ng mga nanay. Nung nagbuntis tayo at nagkaanak, na-explain kung ano ang i-go through na journey. Bakit nung nag-menopause, walang nagsalita, walang nagpaliwanag, walang nag-advise. Habang nalalaman natin kung ano yung gino-go through ng isang babae at ng isa pang babae sa kanilang menopause stage, ay importanteng nararamdaman natin that we're here for each other. Para hindi siya binabrush off lang at sinasabing, hindi, okay lang yan, normal lang yan, hindi, madadaanan mo rin yan, hindi, malalagpasan mo rin yan. So no, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang menopause at gaano ito kahalaga. DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Serbisyo, impormasyon at tamang aksyon mula sa Department of Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole. Tatak Dole sa DZMM. Ikaw ba ay micro, small o medium enterprise? Gusto mo ba itong lumago? Gusto mo bang ma-enhance ang iyong mga kasanayan upang mas maging produktibo? Matutulungan ka ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pamamagitan ng paggabay sa pagpapatupad ng productivity improvement programs. Pagbibigay ng konsultasyon at technical assistance sa aktual na implementasyon ng mga proyektong magpapabuti ng kalidad at produktibidad ng mga MSMEs at manggagawa. Pagsulong ng Gain Sharing Scheme o Productivity-Based Incentive Scheme sa mga kumpanya at manggagawa. Ito ay magiging posible sa pamamagitan ng Productivity Toolbox. Ikaw ba ay interesado? Sali na sa aming mga training programs dahil pag produktibo, aasenso! Ayun naman pala eh. Ano ba? O, ako na? Okay. Kung gusto nyo, meron pala mga training na ganyan. Kaya kung gusto nyo pong sumali sa mga libreng training program para sa micro, small, and medium enterprises ng NWPC, makinig na kayo sa ating talakayan. Asek, ito na yung pinakabuod ng ating programa ngayong araw. Ang gusto ko lang agad itanong kay Ma'am Pia, bakit po ganun? Iba-ibang ang mga sweldo natin. Maraming nagsasabi yung wage, minimum wage, hindi sila mabubuhay doon. Maraming din naman nagsasabi na, bakit kami ganito ang binabawas sa amin, ganito lang sinasahod namin, bakit sila lang ang binigyan, bakit kami hindi? So ang daming dapat balansehin, di po ba ma'am? So magandang umaga po, Ma'am Doris, Good morning. Asik Leng, at sa inyo Good pong morning, mga taga DDP. sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po for inviting the National Wages and Productivity Commission sa inyo pong programa. Apo. So yun una ho ninyong tanong, bakit magkakaiba ang sweldo? Sa kasalukuyan po kasi ang sistema po ng minimum wage determination sa atin ay decentralized. Ibig Okay. po sabihin, meron po tayong pagkilala na iba-iba po ang antas ng socio-economic development sa ating mga rehiyon. Oo. Madalas po natin marinig po, Ma'am Doris, na parehas lang naman ng presyo ng isda. Parehas Oo. naman ng presyo ng gasolina, Tama. ng bigas sa Metro Manila versus other provinces. But if you would really look into the data, ma'am, may pagkakaiba po ang cost, tinatawag po ng cost of living, no?
Ang cost of living po ay mini-measure po natin siya base sa maraming factors. Isa po doon, magkakaiba po ang poverty threshold or ang antas ng kahirapan sa mga probinsya. Oo. Pangalawa po, iba-iba din po yung level ng inflation or pagtaas ng presyo ng bilihin sa iba-ibang probinsya. Oo. And at the same time, kung mapapansin nyo po sa aspeto po ng renta, for example, ng pamasahe, housing, transportation, health, and education, kung titingnan po ninyo ang ating mga datos, kadalasan po mas mataas sila sa mga regions na mataas ang economic activity like Metro Manila. May kukumpara nyo po, halimbawa, mas mataas ang renta dito sa Maynila kumpara sa Samar. Kumpara sa isang area sa Caraga. Kaya nangangailangan na mas mataas ang sweldo po sa NCR kumpara po sa ibang lugar. Kumaga partner, iba-iba ang factor sa kada rehiyon, kaya nagkakaroon ng iba-ibang determination. Pero bago po tayo, sino ho ba DDP ang nagde-determine ng ating minimum wage rates? Ayon po sa batas, sa RA 6727, Ma'am Doris and Asek Leng, ang nagtatakda po ng minimum wage ay ang ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Let me highlight that the term tripartite po, kasi madalas ang misconception po, Asek Leng, is that DOLE or pamahalaan ang nagtatakda ng minimum wage. Pero sa katunayan, ang nagtatakda po nito ay isang body kung saan magkatulong po ang pamahalaan, ang mga representante po ng manggagawa at representante po ng mga namumuhunan or ng employers. So, dapat tatlo yan? Dapat tatlo at any given time po, Ma'am Doris. So, ang isang board po ay binubuo, Ma'am, ng 7 miyembro. 3 mula sa pamahalaan, sa pangunguna po ng DOLE, Regional Director. Siya po ay kinakatulong po niya ang Regional Director po ng DepDev o yung dating NEDA at DTI. At sa bawat board po may 2 kinatawan ng manggagawa at 2 kinatawan ng mamumuhunan. Sila, ma'am, ay appointed or sila po ay nominated ng kanilang mga sektor. At appointed po sila actually ng Pangulo for a period po of 5 years. Ganun ba? Opo, ma'am. Appointed po sila ng Pangulo ng Pilipinas po. Ibig sabihin, partner, meron palang representation ang workers sector at saka ang employer sector. At maliban po doon, DDP, kasama rin po ng DOLE, Regional Director ng DOLE, ang kinatawan ng DTI at ng dating NEDA. So yun po ang composition, So kung lahat naman pala ay nare-represent, bakit ang tanong pa rin, bakit ganun? Ang minimum wage ganito lang. Hindi na yata yan sasapat. Kung kunyari, meron akong 6 na anak, nagpapaaral pa ako, ganyan lang ang sweldo ko, renta, transportation, all of those things. So, paano na determine kung magkano ang minimum wage? At sino ang nagde-decide na ganyan lang ang minimum wage? Ang nagde-decide po ulit, Ma'am Doris, kung magkano ang i-increase sa sahod ay ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa ilalim po ng batas na lumikha sa kanila, meron po tayong tinatawag na criteria or pamantayan. So kung susumahin ko po yun, meron pong 10 nun sa ilalim ng ating batas. Pero kung susumahin po para sa ating mga taga-subaybay, binubuo po ito ng pamantayan na may kinalaman sa pangangailangan ng workers at kanila pong mga pamilya. Ikalawa po ay yung kakayahan ng employer or industriya na magbayad. At ikatlo, kung ano yung potensyal na magiging epekto po ng pagtaas sa kabuuang ekonomiya ng rehiyon, kung saan gagawin ang pagtaas. Dahil nais po nating bantayan kung magkakaroon ba ng additional inflation sa lugar na yon, or pwedeng marami bang magsara na kumpanya, or marami bang mawalan ng trabaho kung labis-labis yung gagawin pong increase. Asek, yun ang lagi nating naririnig. Sige, gusto nyo na mataas na sahod, o bukas, kalahati, tanggal. Di ba? Yun ang sinasabi ng mga employer na unang-una rin naman sinasabi nila, hindi namin kakayanin kapag mas mataas sa itinakda na minimum wage. So ano ang paliwanag doon, Asek? Siguro, partner,
ang dapat merong balancing approach. Okay. Of course, tinitingnan po natin ang interest ng mga manggagawa and nandyan rin po ang interest ng mga namumuhunan para sustainable Yun ang nga operations ng negosyo. Ibig po sabihin, tama po kayo, tama ka partner, na kapag nagbibigay ng dagdag aumento, something that is sustainable para hindi naman ho, baka kinabukasan ang taas ng sweldo pero kalahati, wala na. Ang hirap naman ho. Every employee should be protected. Siguro mas maganda sama-sama ho makakatanggap, hindi man gano'ng kalaki siguro ang sinasabi ng ating mga manggagawa. Lahat nandun pa rin kinabukasan. Wala matatanggap. Dagdag ko na rin partner, no, nasabi po ni DDP, ito pong batayan, itong criteria na ginagamit ng ating RTWPBs ay base sa batas. So yan naman po, hindi naman ho yan kumbaga kung saan-saan lang galing arbitrary. May sinusundan naman po ang ating mga boards para makita kung ano ho ba talaga ang maaring maibigay dito sa ating mga issued wage orders. Base po siya, ma'am, sa batas at base rin po siya sa datos. Kasi hindi naman ho tayo naglalaro lang kapag... Parang scientific na ganyan. Yes. Kumbaga evidence-informed po yung ginagawa nating minimum wage determination. And at the same time, we open consultations po sa public para marinig po natin ano po ba ang hinaing ninyo, ano po ba ang karanasan ninyo sa sweldo na inyo pong natatanggap, ano rin naman ang karanasan ng mga employers, kaya pa ba ng powers po nila na mag-increase ng sweldo. So, we base it on data, ma'am, and then we open it to consultations po sa ating mga stakeholders. Yung mga consultation na ganyan, pumupunta ba talaga yung mga employees, yung mga employers, o wala silang pake na parang wala namang mangyayari kung ako'y pumunta dyan, dito na lang ako sa bahay, hintayin ko na lang kung ano yung magiging isiset nila na minimum wage. Tapos pagka nilabas na, bakit ganyan? Hindi naman pala siya sumama sa consultation. Opo, pumupunta po sila, Ma'am Doris. Actually, bago po tayo magsagawa ng public hearing, base po sa proseso, no, sa ilalim ng batas, kailangan po may malawakang notice sa ating public para po sila ay makalahok. So we do public publications of our notice of public hearing. Pinapalaganap din po natin ito sa social media. We also tap local radio stations and TV stations to help us disseminate information. Okay. Hindi, ando dun pa rin yung tanong ko. Ilang porsyento ang pumupunta sa mga consultation na yan? Marami pong consultations, Ma'am Doris, no? Depende po sa region. Meron hong mga regions na higit sa 100 po yung nag-a-attend. Meron pong mga regions na ginagawa po ang consultations at hearing sa kada probinsya. Kasi meron po tayong mga regions na magkakalayo ang probinsya. Parang Mimaropa po, for example. So nagkakandak po sila ng mga hearings at consultations sa kada probinsya po to make sure that everybody can participate in the consultations and hearings. DDP, gano'ng katagal ba ang isang wage order? Meron ba tong span? And nabanggit nyo yung proseso ng public hearings and consultations. Kailan ho ba ito ginaganap? Okay. So ang period po kung kailan pwedeng makapaglabas ng wage order ASEC-LENG ay masasabing pumapaloob sa 90 days. 90 days po. So, babahagdanin ko po siya, Ma'am Doris, no? 15 days po para i-publish nyo po yung notice of public hearing because we want everybody to participate, ma'am, para marinig po ang panig ng lahat. Kahit ikaw ay manggagawa, ikaw ay mamumuhunan, ikaw ay galing sa akademya. So, we publish for 15 days. After that, ma'am, meron po tayong 45 days to do the public hearings. Ayan. So, pwedeng isang public hearing lang sa isang lugar, pwedeng marami. Depende po sa desisyon po ng board. Kung gusto po nilang gawin kada probinsya, maaari pong gawin yon as long as matapos po siya in 45 days. And then, after po nung 45 days, we have 30 days para po mag-sit down yung board and deliberate. Anong sinasabi ng datos? Anong sinasabi sa public hearings? Maglalabas ba tayo ng wage order o hindi? Gusto ko lang pong linawin na may mga pagkakataon po, Ma'am Doris, na hindi naglalabas ng wage order. Ganun ba? Maari pong maglabas lamang sila ng resolution na hindi pa napapanahon ang isang wage order. Nangyari po ito sa Bicol region. Nung tinamaan po sila ng matinding bagyo. Yan, And that time, hinug na po yung pag-issue ng wage order. Pero nagdesisyon po ang board na dahil sobra ang pagkakasalanta ng Bicol region,
nag-agree po ang employer at ang workers na i-hold muna siya, pag-aralan po yung nangyari sa region, and after a few months, to do the review again. So may ganun po, may pagkakataon na wage order or resolution po ang nailalabas ng board. Oo. Partner, ganun pala yun? Yes, partner. Yung sinasabi kasi ni DDP partners, ang wage order, 1 taon. Yan po ang anniversary. And before that anniversary, in line sa pagtalima po sa direktiba ng ating Pangulo na agaran review ang ating proseso, inuumpisa na ho yan even before that 1 year. Eto maalala ko po itong sinasabi ni DDP last year, itong October na I think sometime of last year, exactly last year, yung Bagyong Christine, talagang dapa po ang Region 5. Correct. At ang ganda naman po, dahil maalala ko po ang sulat na galing sa ating labor. It was actually the labor sector partner na nagsulat sa unang pagtaas. Kasi kinikilala nila yung talagang dapa po kasi yung Bicol that time, talagang nahihirapan lahat. So itong pagkilala, pati sa kanilang employer. So napakaganda nga po no, na hindi lang po taas-taas ang gusto. Kasi kailangan niya yung sustainable. Ayan ho. So, mapapasa na all ka na lang. Kasi kung ganyan ang mangyayari sa lahat, di mainam para sa atin. Di ba? Dahil wala nang yung yakyakan dyan at pagtatalo, samantalang nahaharap kayo sa malaking kalamidad. And I think sometime DDP this February nagkaroon na sila ng wage order. Yan, nag-increase din po sila ngayong taon. Na-delay lang ho ng konti based on their wishes naman. Pero yan, nagkaroon pa rin naman ho. Okay. Kaya pala yung mga manggagawa nung sinabi ni Pangulong Marcos na i-review yan. Nagtatatalo na sa tuwa, akala nila matik na. Pero may proseso. May proseso pong sinusundan, ma'am. Kasi meron ho tayong sinusundan na polisiya na regular, moderate, and predictable. So, nais po natin na yung mga negosyo, magkaroon po sila ng stable horizon for planning. Siyempre, nagpaplano po yan Pag magtataas ng sweldo, tataas din po yung labor cost, hindi po ba? But we also wanted to make sure that workers are protected. Yung hindi naman sobrang tatagal pa sa 1 taon bago sila makatanggap ng aumento dahil alam naman po nating may pangangailangan din po sila sa araw-araw. Tama, yun, yung pangangailangan, di ba? Bakit merong tinatawag na minimum wage at cost of living, hindi ko alam kung ano, paano ba yung pinagduduktong sila, pinagbabangga sila, yun bang minimum wage, pinag-aaralan ninyo na ito, cost of living So, sa ibang lugar, sinabi mo kanina, medyo mataas ito. Paano nyo na-determine? Ano yung kumbaga pinaka-main determinant na dito tayo sa mas malaking sahod na to? O kaya ito dito status ko lang? Yung ma'am, baka yung sinasabi nyo po ay minimum wage and living wage po siguro. Kasi yun po madalas pagsabungin pero po, dun sa una nyo pong tanong tungkol sa minimum wage and cost of living, under po dun sa criteria or pamantayan, yung cost of living ay pumapasok po siya sa pangangailangan ng workers at kanila pong mga pamilya. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ang tinitingnan po nating datos dun is, ano ba yung poverty threshold dun sa isang lugar? Mataas ba yung presyo ng mga bilihin sa lugar na yon? Ilan ba ang mahirap na pamilya po doon? So, yun po yung tinitingnan natin. Pagdating naman po sa usapin ng minimum wage at living wage, magkaibang konsepto po sila, Ma'am Doris, no? Ang minimum wage po, kung ihahambing nyo po siya dito sa inyong studio, ang minimum wage is the floor wage, ang inyo pong sahig. Ibig kong sabihin, wala na ho dapat sweldo or pasahod na bababa pa po sa sahig, sa floor wage. Ang primary purpose po ng minimum wage ay protektahan po yung mga manggagawang vulnerable. Sila po yung hindi nakapag-aral masyado, yung mga wala pong kasanayan or skills, or yung mga hindi po organisado na wala po silang kakayahang mag-bargain for higher salaries. So, lagi po naming sinasabi, kinokorek namin na kapag kayo ho ay lisensyado, kayo ho ay professional, kayo ho ay mataas ang skill,
dapat po mas mataas sa minimum wage ang inyong tinatanggap. Kumbaga partner, Yun meron nga. talagang direct relation ang productivity, kasanayan sa Yes. pagtaas ng sahod. Tama ba, Yun DDP? na. Yes. Oo. Minsan po ang misconception po kasi Asik Leng tsaka Ma'am Doris, yung minimum wage ang ginagawang ceiling. Hindi po Okay. dapat. Siya po yung floor. Ang ceiling po na maituturing, yung sinasabi pong living wage. Kasi ang living wage po, siya po ay yung ating aspiration. Siya yung ating aspirational goal kung magkano dapat ang kinikita para matustusan ng isang pamilya. Yun nga, oo. Yung mga needs niya beyond the basic. At meron siyang extra pa, kunyari ipon para pag may emergency, meron siyang madudukot. Oo. Or ipon para makapag-invest or makapagbiyahe sa ibang bansa or sa ating bansa kung Oo, nalilisin niya. magbayad ng mga utang. At may Tama. pambayad ka dun sa mga in-add to cart mo. Opo. Kada 10-10 po. Ganyan. Opo. So, ayun. Opo. DDP, kung sakaling sabihin ng manggagawa, parang bitin sa akin to. Ano bang Ayun. bitin sa akin ang sahod ko, Oo, partner? oo. Ano ba ang meron ba tayong mga social protection mechanisms na maaring makatulong, maibsan itong kanilang nararamdaman? Naiintindihan po natin yun, Asik Leng, no? Kasi, at saka Ma'am Doris, kasi kada talaga tumataas ang presyo ng bilihin, doon talaga po tumataas yung pressure na mag-increase po ng wage. So, meron po yung mga panahon na na-anticipate na po natin na tumaas yung gasolina. Alam natin magkakaroon po ng clamor. Clamor, yes. Oo. Magkakaroon po ng Kasi clamor. matik Pag Opo. nagtaas ang gasolina. Dapat lahat taas. Lahat, Dapat oo. taas. But we oo. say po na ang minimum wage ay hindi po siya silver bullet to everything. Hindi siya sagot sa lahat ng problema ng ating bayan. That's why meron po tayong tinatawag na convergence with other government Yan. agencies. Yes. Sinasabi niyo po, Asik Leng, Oo. no? How to extend social protection or other services to them. So nag-introduce sa ilalim ASEC ng DOLE, 'di ba? Meron tayong benting bigas, meron tayong yakap po, medical assistance for our minimum wage earners, ma'am. At meron po tayong tupad. Sa inyo din ang Ay, yakap? Yakap is ano po? with PhilHealth. and- Yes, yeah. We'll just clarify po okay. siguro, ma'am. Yes. Yung Benting Bigas is a program po of Department of Agriculture. Agriculture Pero naman. tayo po, ang Andole po ay may partnership, Yes. may pinasukang MOA Oo. para itong Benting Bigas meron na. Masama po, may direct maibigay sa ating mga minimum wage earners. Yun po yung ating mga sinasabi nating convergence para medyo yung budget na dapat pang bigas sana, Oo. 50 pesos, medyo nabawasan ng 30 pesos dahil 20 na nga lang po. Correct. So yung mga indirect, I think yan ang sinasabi po ni DEDP, at tama ho ba na it is an indirect assistance, financial assistance na sa tulong ng ating mga kasamahan sa ibang national government agencies. Tulad po yung yakap yung nabanggit ni DDP. Oo nga, hindi It ko is, alam, Opo, meron ano po po yan, PhilHealth? PhilHealth, Sa oo. PhilHealth po yan, pero nagkaroon rin po ng Memorandum of Agreement dyan ang Department of Labor and Employment. Ang amin naman pong kumbaga responsibility is ma-push, matulak ito sa mga malalaking kumpanya. Kasi po itong yakap, maganda po ito eh. Oo. I think you are given free consultation, Yes. medical reimbursement up to 20,000. Oo. 20 a year. Opo, yes. And then meron din po siya mga cancer screening, mga ganyan. Ang dapat lamang po is accredited clinic by DOH or PhilHealth. So, dyan po yung tulungan. I think, ang importante po siguro is the information dissemination. Ano? Correct. Kaya yung po ang tulong, ang bag naman ng DOLE, kami ang maglilink sa mga malalaking kumpanya. Nang sa ganun yung mga workers, malaman ho nila. Doon ko lang rin ho siya nalaman nung nagkaroon kami di ba? Ang magagandang programa ho, at least na highlight sa tulungan ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga. So, importante talaga na yung impormasyon ay maikalat o maiparating doon sa mga tamang employer and employees dahil kagaya ko nga, hindi ko alam na yakap pwede rin sa inyo. Kayo rin pala may partisipasyon. Oh yes, yan partner. Meron rin pa yung mga libreng sakay, pati discount sa MRT, yes, LRT. Meron? mga students, meron po. Meron po, ma'am. Ano kailangan gawin para ma-avail itong mga programa na ito? May process lang po dyan, partner, but basta ang importante, that exists
And baka hindi po alam ng ating mga kababayan na may ganyan pala. Yun na May nga proseso naman po dyan, but the important thing is may ganyan na konting tulong. Konting tulong para maibsan ng nararamdaman siguro kung meron man nararamdaman na kakulangan siguro. Kulang pa. Sana mas marami mas malaking sahod po. May ganyan naman po mga social protection mechanisms that are already existing. Okay. Ano to, Camille? Sa taong 2025, ilan na po ba ang wage order na na-issue ng NWPC at ilan pa po ang inaasahan natin sa mga natitirang buwan ngayong taon? Sige po, para po sa 2025 at 2026 round, ma'am, meron na pong 5 regional board ang nag-issue ng wage order. Okay. At para sa kaalaman po ng lahat, ito ay sa mga rehiyong National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon po, Central Visayas, which is Cebu Province, as well as Soc-Sargen. At inaasahan po natin anytime now ay lalabas na po ang mga wage orders galing sa Region 1 at saka Region 2. And for the rest po, patuloy po yung ginagawa nilang mga wage consultations and hearings. Alinsunod po sa direktiba ng Pangulo na patuloy-tuloy po ang gawing pag-review para sa minimum wage determination. Okay, partner? Balikan ko lang, partner, yung nabanggit kanina ni DDP. Na nasabi niya na itong minimum wage ay floor wage lamang. Floor wage. And I think, di ba, is there, we encourage ang ating mga stakeholders, the workers and employers na magkaroon ng kanilang bipartite agreements kung ibig sabihin, partner, is mapag-usapan po nila kung ano ba talaga ang pwedeng maibigay ng namumuhunan para sa kanilang mga manggagawa. So, ibig sabihin parang dito pa lang sa level na to mag-usap na kayo bago pa tumaas. Gaya po yung sinasabi po ni DDP, ito floor level lang po ang minimum wage rate. But you are not precluded to talk about increase within your company. Parang ganyan pa. And that is encouraged po. In fact, I think nasa batas rin po yan. Parang kung kaya naman, why not? Yes. Diba? So, yan po ang mga mekanismo through our unions, yung tinatawag natin collective bargaining agreement. Ngayon, kung wala naman pong union, pwede pa rin po makipag-usap. That is bipartite. Plant level po, mapag-usapan. Kasi po, nakikita po natin na ang employer, ang namumuhunan, ang siyang nakakalaman ng kanyang tunay na kakayahan. Correct. Maliban lang po sa wage rates na binibigay na, ini-issue po ng mga regional tripartite wages and productivity board. Ngayon po, kung nararamdaman po nila, we appeal to their compassion and generosity naman ho ngayon. Kung feeling po nila, kaya po itong idagdag, why not? Pag-usapan ho natin. And hopefully, ang pagbibigay ho nila ng mas mataas na sahod, mas maging productive. Ibabalik naman ng ating, may sukli kumbaga partner, ibabalik ng mga manggagawa para medyo tumaas ang productivity. Maganda ho ang cycle. Di ba? Magsipagsipagan tayong lahat. At baka sakali nga, maibigay naman yung talagang gusto nila. Pero ma'am, pwede nang tinanong kita kanina, pwede bang sabihin na ang grupo ninyo, ang ahensya ninyo, ay ang most hated dahil dahil kayo po ang nagtatakda ng mga sahod. Siyempre, pagka nagalit yung mga tao, ba't eto lang, ganyan-ganyan. Ay, kasi itong NWPC na ito, ganyan-ganyan-ganyan. Ano po ba ang iba pang ginagampanan ng NWPC? Hindi lang po pagtatalaga ng minimum wage, hindi po ba? Opo, tama po kayo, Ma'am Doris. At open naman din po kami sa mga suggestion ng public na may kinalaman sa minimum wage. Yun po kasi yung mas kilala nila na ginagawa namin. Ngunit, kaya nga po kami tinawag na National Wages and Productivity Commission dahil meron po kaming productivity component. No? Correct. Napakita po sa video kanina yung isa naming flagship program, which is the Productivity Toolbox. Yes. Isa po itong menu ng free. So, uulitin ko po, free trainings for other micro small importante partner libre. Go ahead, ma'am. Sorry. For our micro, small and medium enterprises para po tumaas yung kanilang productivity. So, minsan po nagtatanong sila, ano mang ibig sabihin ng productivity? Paano mo ba masasabi kung productive ang isang worker or ang isang negosyo, for example? So, ang ibig pong sabihin ng productivity, sa madaling sabi, is kung ikaw po ay isang negosyo, nakakapag-produce ka ng isang product or isang service gamit ang mas kaunting resources.
Possible na in areas of labor or lakas paggawa, oras, or raw materials. So kung ikaw po ay kunyari isang manufacturing, mas productive ka kung wala kang reworks, hindi inuulit yung produkto, wala kang reject, ganun po siya. Or kapag po ikaw service, kunyari nagbibigay ka ng tours, or ikaw ay hotel, productive ka kapag wala kang customer complaints. Okay. Mababa yung customer complaints mo. Or kung meron man, na-actionan mo siya agad para yung customer mo, nagiging kakampi mo sa advocate na tangkilikin din po ang iyong hotel. Alright. Ganun At po siya. makukuha lahat yan kapag may tamang training. Pag meron pong appreciation, ma'am, kung ano yung konsepto ng productivity at alam mo kung ano yung productivity problem sa iyong negosyo. And at the same time, alam mo kung ano yung tools and technologies para tugunan yung mga productivity problems po na yun. At yun po yung nasa aming mga trainings. Ayan, Kaya part, naman pala. hina-highlight talaga yung importance of productivity. At Correct. yung kanyang close linkage sa ating pasahod. Oo, hindi lang yung mag-aabang tayo na, ay, ganito dapat, ganyan. Dapat may component nga ng productivity. Hindi naman po pwede na bibigyan tayo ng mataas na sahod dahil wala lang. Hindi po ganun ang proseso. Partner, balikan ko lang yung nasabi kanina na pag-usapan yung wage distortion. Ayun, Yan, oo. Ma'am, ano ba ang wage distortion? Paano ba yan nagagampanan ng ating mga RTWPBs? Sige po. go ahead. Ang wage distortion po, ASEC, di ba po, meron tayong nailalabas na mga wage order. Ang minimum wage po, siya ho ay mandatory. Ibig sabihin po, lahat ng kumpanya, pagka po lumabas yung wage order, dapat lahat ho sila ay mag-implement ng minimum wage increase. Meron hong pagkakataon na kunyari, kami po ni Ma'am Doris. Kunyari, ako po yung minimum wage earner, Ma'am Doris. No? Okay. Kayo yung mas mataas sa akin. Sumusweldo kayo ng mas mataas sa akin. Oo. Minsan, kapag ka po nag-increase ng minimum wage, yung sweldo ho natin dalawa, nagkakapantay. Ay? Nagkakapantay minsan. Or naglalapit po O yung... nahahabol. Or nahahabol yes. po yung sweldo ninyo. Okay. Oo. So, yun sa mga pagkakataong pong ganon, pag nawala yung diferensya ng sahod natin dalawa or naglapit na todo, mahigit sa 50% yung pagkakalapit, nagkakaroon ho ng wage distortion. At alam naman po natin, iba yung pakiramdam, kunyari kayo po yung mas mataas ang sahod sa akin, nagdikit tayo, magkaiba yung trabaho natin, mas mahirap ang trabaho niyo. Magkakaroon ho ng demotivation. So in short, dapat habulin o dapat ibalik sa dating difference. So Parang ganyan, partner. dapat po i-address po siya, ASEC Leng, at kada po may lumalabas na wage order, nagbibigay din po kami ng mga learning sessions Yes. and assistance sa atin pong mga enterprises kung paano po nila maa-address po yung wage distortion. Meron po tayong available na formulas on how to address it para naman po mapanatili po yung distansya ng wage structure sa pagitan po ng mga empleyado. In short, partner, hindi lang pala minimum wage earners ang may benefit sa mga nation na wage order. Pati po yung mga nakataas ng konti, tataas rin dapat ng konti kung meron po tayong tinatawag na wage distortion. Okay, pero pagka nagkaroon ng wage distortion at ang naging formula is itaas yung sweldo ng sabi mo, ako yung mas malaking sahod at ito, sasabihin naman nila, parang wala rin kasi ang tataas naman ng bilihin. So, mahirap ang paggagastos pa rin. Katulad po nung, uulitin ko lang po, ma'am, katulad po nung sinabi ko, ang layon po talaga ng minimum wage ay i-provide yung basic needs and necessities po ng ating mga manggagawa. So, maigi po siyang pinag-aaralan gamit po ang datos to make sure na naa-account po yung mga pangangailangan nila at yung kapasidad din naman po ng employer na magbayad ng karagdagang sahod kung sakali. Nais ho natin kasing ipaliwanag din na pagka po nagkaroon ng minimum wage increase, hindi lang po yun yung ibinabayad ng ating employers. Meron din pong pagtaas sa kaukulang labor cost. Yan. Meron po kasing pagtataas din po ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Magkakasabay yan may impact din po siya. So, on top of the minimum wage, meron pong additional labor cost. Ayan, partner. Nako, humaba ang ating talakayan. Pwede na nating punta ng mga katanungan. O sige, baka magalit sila sa atin. Ito ang una, partner, basahin ko na. Mula kay Bernie Pamplona, ano pong balita sa wage hike sa Region 2? DDP, Nakapaglabas na po ng wage order. Sino po yan? Sir Bernie.
Sir Bernie, salamat po sa inyong tanong. Nakapaglabas na po ng wage order ang Region 2. Sa makatuwid nung Friday po ay dumaan na po ito sa pagsusuri ng komisyon at meron pong pagtaas silang gagawin para sa pribadong sektor at mga kasambahay. Hopefully next week po, early next week, you will hear more news about the amount of increase. Ayan. At kailan po ito magiging effective. Paano yung mga ito sabi mo mga kasambahay, paano yung mga family drivers, paano yung mga hardinero, kasama ba sila doon? Sa ilalim po ng batas, ma'am, ang family drivers po ay hindi kasama. Ang gardeners po ay kasama po sa definition po ng kasambahay under batas ganyan kasambahay. ba? Kasi po ang family drivers, ma'am, considered po silang skilled kasi may lisensya po sila, hindi ba? Okay. Pero ang gardeners po, ang mga tagapagluto, ang mga tagapag-alaga ng bata or matanda, sila po ay kasama. So, ang driver dapat kasama po sa minimum wage rates po yan. Okay. Oo. Inisip ko tuloy, bumibigay yata naman ako ng minimum wage. Bigla ako napaisip. Sige, ako na pala. Mula naman kay Dan Eddie Emmanuel Lowayan, may e-certificate po ba kapag uma-attend sa inyong free learning session via Zoom? Apo, meron po. Salamat, Dan, sa iyong tanong. Meron po, ma'am. Ang aming pong learning sessions, maaari po siyang on-site or online. Pwede. Kapag po physical yung learning session, makukuha niyo po yung copy ng inyong certificate physical bago po kayo umuwi. Pero kapag po kayo ay nag-attend ng online session, basta fill upan niyo lang po yung assessment. After that, mai-email po sa inyo yung inyong e-certificate. Agad-agad? Agad-agad po. Wala ring bayad? Wala pong bayad kasi po free nga po yung training. Syempre po free din po yung certificate. Oo, kasi meron mga ganyan hindi na nga free yung training. So, sisingiling ka pa para makuha mo yung resulta. Diba? So, ito lahat libre. Libre. Idagdag ko rin, ma'am, para po dun sa mga sobrang busy naman na empleyado or employers, meron din po kaming e-learning module or self-paced modules. Nasa sa inyo po kung kailan nyo gustong tapusin, basta within 6 months po, makompleto nyo po yung course. Pwede nyo po yung i-access sa aming website. Hindi pwede or hindi obra na sabihin ng employee, bakit ka absent? Sabi ni employer, nag-training po ako . So, hindi naman pala kasi meron kayong period na pwede mong tapusin sa loob ng 6 na buwan. Kung yun po ay yung e-learning, ma'am, yung self-paced po, parang module-based po siya, module-based, okay. Asek? Ito naman mula kay Mids Domats, kailan po ilalabas ang minimum wage increase sa Region 3? Meron na ho yata ito, no? Oo, Mids. Lumabas na yung sa Region 3, na-publish ito no October 14 at saka magiging epektibo siya sa October 30. Ayan. So may pagtaas in the amount of 50 to 80, depende kung nasang probinsya ka ng Region 3. Nakasama po natin ito sa ating balita partner kanina. Meron na, Mids. Yes. Ay, meron naman pala na. So, end of the month, effective. Yes po, October 30, effective po ang minimum wage sa Region 3. Okay. Ito partner, meron pa isa from Michelle Laha. Pag nagkaroon ng increase, ang lagi kinoconsider is yung mga minimum wage earner na pag-iiwanan o hindi nabibigyan yung iba. Pero lahat naman is nangangailangan ng increase at hindi lang po sila. Ayan ho, parang walang tanong pero paano nyo i-address yun? Ang reaction ko po dyan, yung tanong ni Asik Leng kanina tungkol sa wage distortion. Ayan. Kasi ang sinasabi po natin, very particular po yung focus ng minimum wage sa vulnerable workers. Kung hindi ko kayo minimum wage, ngunit tinamaan po yung inyong wage structure dahil nag-increase yung nasa baba po yung minimum wage earner, maaari pa rin po kayong mag-benefit sa increase through the correction of wage distortion. Ayan. Paano gagawin yun? Alin po? Yung pag-correct po ng wage distortion. Meron po tayong mga formulas, ma'am, na available. And then po, kailangan pong mag-sit down together ng employer and worker and they can be assisted po by our regional boards in correcting wage distortion. Napag-uusapan naman po yan. Like everything else, may may dialogue po between the parties. Ngayon po, kung hindi ko talaga uubra, nandiyan naman po mechanism for voluntary arbitration, pati compulsory arbitration through NLRC. Ayun, yung ating kasama last week. Yes. So lahat po yan ay meron namang kasagutan at wag na po tayong medyo nagpapanik kapag narinig natin merong ito wage hike
itong lugar na to, yung iba hindi. Nagtatampo ba? Nagdadabog na? Kasi bakit sila hindi nasama? Pero meron po, may proseso kasi, kaya mag-abang-abang lang tayo. Kaya nga kanina, nabalita natin, partner, Region 2, Region 3, meron naman. Kaya mag-abang-abang lang po tayo. Okay? Babay na tayo. Bago tayo magbabay, ay isa-shout out ko muna ang mahigit 11,000 viewers. Yes, partner. Wow. YouTube yan. Oo. So, meron ka nito. Shout out kina Lady Ems, Romeo Nonong, Marites Goron, Louie Basco, Ruel Alba. Partner, matagal na ako sinisingil ito. Shout out sa aking butihing may bahay, Corinne. At aking mga anak, Shelo at Cassie. Ayan. Hello. Wala na ho sa akong inyo. utang. Yan. Biro lang. Ako, wonderful, lovely family po ni Asek Leng. Hello po sa inyong lahat. Bago tayo magbabay, syempre meron tayong espesyal na pagbati sa isang napakaganda, napaka-generous, napakatalino na executive producer natin. At siya po ay babalanse ng kanyang pagiging executive producer at pagiging mommy. Kaya naman po siya ay beautiful inside and out. OT na ako pero wala akong pakialam. Camille Postolero, happy birthday sa'yo. Happy birthday, Camille. Salamat sa padonat. O yan o, meron pa. Meron dito. Oo, salamat sa padonat. O, ang ganda ng tarpaulin mo. At least walang mga clouds, no, na blue. Happy birthday, Camille. Sana ayan, dumagdag pa ang buhay mo pa, kasi ikaw ay blessing hindi lang sa pamilya mo, kundi pati na sa trabaho mo. Happy birthday, I love you. Okay. Happy birthday! Oh, sabi ko nga. At dyan po nagtatapos ang makabuluhang umaga ng aksyon Dole sa DZMM. Mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag po kayo sa Dole Hotline 1349 o mag-message sa Hotline 1349 at dole.gov.ph or Dole Facebook Messenger. Iniibitan din namin kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita ninyo sa inyong mga screen para lagi po kayong updated sa mga programa ng Dole. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nakisama sa atin ngayong umaga. Mga kapamilya at kaserbisyo, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Sabado. Partner, maraming salamat sa iyo. Salamat, partner. Sa Dole, mabilis at tapat na serbisyo ang maasahan ng bawat Pilipino. Salamat, partner. Magandang umaga po sa lahat. Mabuhay. Thank you. Doris Bigornia, Asek Leng Serrano. Umaaksyon para sa namumuhunan at manggagawang Pilipino. Aksyon!